Tulong sa pagpapakilala ng mga namumuhunang Pinoy, dala ang kwento ng pag-asa, pagbangon at pag-asenso para sa milyong mga Pilipino. Ito pa rin ang Pro-Pinoy. Higit sa programa, ito isang advokasya. At kasama na natin live sa ating studio ang owner ng baker ng Hearty Choice Bake Shop, Miss Maria Belinda de la Paz at Mr. Gabriel. Good morning po at welcome po sa Pro-Pinoy. Magandang umaga sa kay Kong Butch at saka kay Miss Joanna at saka sa mga tagapanood ng Pro-Pinoy. Good morning. Alam mo, nakita ko lang yung tinapay mo, irresistible, kaya kumain ako. At talagang wow, ang linamnam, ang sarap. Salamat. Kaya pwede ba, kunin ko na yung supot, kayo na lang muna rito sa show. Dahil meron akong jam doon at saka... Oo nga, bagay na bagay sa jam yan. Susubukan ko nga ito sa coco jam. Diba? Kasi pag coco jam parang pandesal lang. O, diba? Para nang sa ganun ay makapag-export tayo ng coco jam. Kasi ito mga German bread ito eh. Yes, Kong. Kailangan pa po ba ng mga palaman dyan? Parang ang sarap ng... Pwede on its own, pwede iba't ibang topping. Kaya nga ito on its own. Susubukan lang naman ni Kong yung Coco Jam. Pero balikan natin yung istorya ng buhay niyo. Can you tell us about the story of your life? Habang tumitikim ako nito. Nagsimula, anong 2018, na-diagnose ako ng diabetes. At dahil doon, binigyan ako ng diet. Ang dami nang hindi pwede kainin. Tapos, umabot ako sa na point na kailangan ko ng insulin shots. At doon nagbago lahat kasi kailangan ko nang isipin kung ano yung pwede kong kainin. Kasi ayoko naman lumala yung diabetes ko. Nung pagpasok ng pandemya, nahiligan ko yung mag-bake at natuto akong mag-bake ng sourdough breads. At ito ay sinimulan ko at binahagi ko sa mga una kamag-anak, kaibigan. At sabi nila, aba, okay, bakit hindi mo ibenta yan? At doon ako nabigyan ng idea na, bakit nga hindi, di ba? Tapos, later on, parang sabi ko, dito sa Antipolo, hindi masyado, wala ako masyadong access sa mga ganitong klaseng breads. Kaya isip ko, bakit hindi ako magtinda dito sa Antipolo? Para naman mabigyan ng healthy choice yung mga tao. Okay. So, why do you think na ang tinapay na ito, yung binibake mong tinapay ay healthy? Wala ho kaming preservatives na ginagamit, na artificial preservatives at saka chemical additives na ginagamit. And it's freshly made. Okay. But the point is, pag tinapay kasi, carbo yan eh. And yung carbo talaga, excessive carbo, bawal yan sa diabetic. Opo. Pero yung dito sa breads na mabibigat, hindi ka kailangan kumain ng 3. Kahit isa lang, busog ka na. Okay. Isang hiwa nga lang eh, busog na ako. Tapos pinili ko pa yung dulo. Okay, kasi hindi masyadong mahangin. Pag bumili ka sa mga bakery ngayon, akala mo malaki, pero hangin yung laman. Yung kanila, medyo, I think it's they control the yeast. Pag i-control mo kasi yung yeast, hindi masyadong tutubo at wala masyadong hangin. Diba? Alam mo naman, pag sa ngayon, panahon ng inflation, instead na taasan yung presyo, lilitan na lang yung produkto. I don't agree with that. Shrinkflation. Ang tawag nila yan, shrinkflation. So, tama ho kayo. Talagang one slice, mabubusog ka na. So, hindi excessive yung pagkain mo ng ano. That's why it becomes healthy. Pang ano yan, pang sharing. Oo. So, yung pandemic po na nag-start tayo, ano po yung sistema ng pagbebenta since bawal yung lumabas? Hindi pa ako nagbenta nung pandemic. Nagte-test pa lang ako. So, I started with a bread maker. Kaya lang yung bread maker ko nasira. Kaya parang, sige na nga, diretso na sa oven. Hindi na yung instant na lagay lang. Gawa na. So, at okay. Nakaluto ako ng bread. So, in other words,
Wala kang ka-experience? Nung simula, sir. Pero nung nakiisip ko na maganda siguro na inegosyo ko to, nag-aral na ako. Nag-aral. But, okay, before you went into this business, what were you doing? I was working for an environmental NGO for the past 21 years before I started my business. Wow. 21 years. Tell us about the NGO. Well, it's a Pinoy NGO. It's a local NGO na ang aim ay to preserve biodiversity in the Philippines. So, ang isang malaking programa na ginagawa namin dati ay ang magtanim. Biodiversity, no? To preserve. Alam mo, yan ang problema eh. Ngayon, daman-daman natin ang init kasi walang puno. Kailangan natin magtanim para nang sa ganon ay, alam mo kasi, pag maraming halaman, maraming punong kahoy ang Pilipinas, ito na rin yung filter mo. Yung polluted kasi yung hangin natin. So, ito yung mga filter natin para nang sa ganon ay ma-absorb nila yung carbon dioxide at may labas yung malinis na oxygen. Yes. Ikaw naman, Gabriel, anong ginagawa mo? Hindi ka ba, hindi mo ba sinusuportahan si Mrs. nung nagsisimula siya mag-aral kung paano mag-bake ng bread? Sinusuportahan ko po. Lahat ng mga test bake niya, ako rin po ang kumakain. Perfect! At saka ako pa naglilinis. Lahat. Hindi mo ba napansin? Ang bilis. Sinusuportahan ko pa. So, hindi pala ako nag-iisa rito. Yes. Dalawa na kami. Pag sinabi ng Mrs., Oy, hindi pa daw. Yes! Yes, darling. Mabilis. Ayan. So, yun po yung parte natin sa success ni Ma'am. Titikim, maghuhugas Titikim. Siya yung magkakadiabetes. Dahil siya titikim ng marami. Hindi. Healthy to hindi for diabetic. So, napakaganda kasi, bihira kasi ang nagbe-bake na yung mga, like for example, itong seeded loaf. Yes. Itong sourdough focaccia, sourdough basic, molasses and honey sourdough. Bihira ang nagbe-bake niyan. Bihira. So, I think yung mga friends bakers lang ang gumagawa rito sa Pilipinas. Di ba? Yung mga French baker and then kukunti yan eh. Kukunti sila. So, tama ka. Hindi yan available doon sa Antipolo ba? Oo, Antipolo. Antipolo. Hindi yan. Probably available yan sa mga sa mga supermarkets. Or sa malls. Sa mga malls. So, ito po ay seeded. Seeded loaf. Seed ito? Seeded loaf kasi marami kasama siyang flaxseed, sesame seed, sunflower seeds at saka rolled oats. Tapos mixture of whole wheat at saka unbleached bread flour. Maganda yung mga seeded kasi like yung flax, no? Grabe ang fiber niyan. Fiber. So, maganda yung ano mo, yung digestion mo. Gut-friendly siya. Yun ang tawag, gut-friendly. Kasi pag tinapay lang na pure na wala yung mga seeds na yan, yung flaxseed, nako, mabigat yun. Mabigat. Busog. Kaya rin ho siya, ayan, mabigat sa tiyan. Oo. Yung ganito po natin, it comes ng ganyan lang po ang size o may maliliit? Ganyan lang ho ang size niya. Yung size naman na yan, that's around ilang grams? 800 grams po ito. Magkano naman ang presyo niyan? Ito po, 210 pesos. Napakamura niyan, ha? 210. 210. Napakamura niyan. Alam mo, mahal lang ngayon ng wheat flour. Yes. I think wheat flour ngayon, nasa 50 pesos. Magkano bili mo ng wheat flour? Ay, hindi. Sa isang sako, lumalabas 47 Pesos. Halos gano'n na nga eh. per kilo. Imagine mo, ang laki ng itinaas. Grabe. Prior to the war between Ukraine and Russia, that's only around 30 pesos. 17 pesos agad? Ang itinaas. Kasi one of the biggest supplier ng wheat is Ukraine. Even Turkey, where we buy our flour from Turkey, they also buy wheat from Ukraine. Kasi magkapit-bahay yan. And then, pinaprocess nila into flour. Magkapit-bahay na kung nag-away pa eh, no? Hindi naman sila nag-away. Ang nag-away, Ukraine at saka Russia. Ay, sorry. Balik na rin magkakaitin. In fact, yung Turkey nga, nagsusupply ng mga drones sa Ukraine. Ay, nako. Hayaan natin sila ko. Dito na tayo sa pagkain. Bukod po dito sa seeded, ano pa yung mga ano po natin?
Meron kaming tatlong versions tatlong klase ng sourdough na ino-offer. So, isa yung basic, sourdough basic, isang molasses and honey sourdough, at saka yung sourdough focaccia namin. Ay, yung basic po ang pinakamura. Kasi 175 pesos. Oo, 175 lang. Same din po ba yung laki niya, yung grams? Ang basic namin, 800 grams. Talaga? Wow. At yung molasses and honey sour, 750 grams. per 190 pesos. Opo. Oh. Saan po ba kilala yung sourdough? Sikat siya sa Germany. sa Europe. Oo, Germany. these are European Sourdough breads. is a German baking. Saan ba available itong mga produkto natin ngayon? Do you have a physical store? Wala po, online lang ho kami. So pwede sa Facebook namin o kaya sa Instagram, pwede doon ang online ordering. So buong Metro Manila, pwede kayo mag-deliver? Pwede. Wow. Lala Move lang ang katapat. Dito lang po metro. Lala. Hindi na nakakalabas ng metro. Hindi pa, pero Lala Move kaya naman. Talo lang nga sa pamasahe doon Oo sa nga pala. courier. Shipping. Mamahal yung tinapay pag malayo na. Pag malayo. Tsaka So hindi within the mainit. vicinity, pwede. Pwede. Diba? So, sa Grab food po, wala pa. Wala pa eh, hindi pa. Sadyang sa Facebook Depende po. sa'yo. Kunyari, yung bibili, gusto Grab, di tawagan mo yung Grab. Kung meron po kasing app na food lang, so para makita na sila agad doon. Pero kung by pick up, pwede naman. Gamit ang Grab. Dito po sa paggawa natin ng tinapay, kasi di ba po may mga tasty style locally. Bakit po ito yung German bread style ang napili natin? Kasi nga, diabetic ako. Kasi yung iba, magagaan. Tapos kailangan mong kumain ng marami para mabusog ka. Tapos iniisip ko rin, wala siyang preservative at saka, wala siyang artificial preservatives at saka additives na kasama. Kaya parang, it's a choice na, kasi ang dami na natin kinakain na may preservatives. At least ito. Safe. May choice ka na wala siyang preservatives at saka chemical additives. Nung nag-aaral po kayo, ma'am, via ano po ba ito? Training talaga na hands-on or sa Oo, YouTube? hands-on. Yung isa hands-on, yung isa naman, mentoring program with a chef na taga-Greece. Taga-Greece? Oo. Hinanap niyo po talaga yung makakatulong sa inyo? Yung local, oo, hinanap ko siya. Tapos yung sa mentoring, nakikita ko kasi ang dami, sa YouTube, ang dami niyang tinuturo. So, in-email ko siya. Tapos, tamang-tama, sabi niya meron siyang mentoring program. So, nagpapadala kami. Meron siyang assignment, papakita namin sa kanya, tapos evaluate niya. Oh. Papadala niyo po sa kanila, hindi yung mismong Yung picture, product, yung picture pictures lang. Kasi nakikita niya yung sa crumb shot pa lang, alam niya na kaagad eh. At pati yung sa fermentation, yung sa dough, how it ferments, nakikita na niya. Doon po sa mentoring na yan, nagbayad kayo? Oo, May bayad. mentoring fee. Mahusay po siya kasi sa picture pa lang alam niya na. So like kulang po sa tubig, mga ganon-ganon. Kulang sa fermentation. Kulang sa fermentation. Underproofed or overproofed. At doon po kayo natuto. Oo, sa kanya. Tapos sabihin niya, ganito dapat ang gawin mo. Nung nag-start po kayo mag-produce ng tinapay, by batches po ba? Ilan yung napoproduce natin? Depende sa order. Doon ako nagsimula sa order. Tapos yung pinakamarami nga pagka-Christmas season, ang dami nag-o-order. Tapos sa ngayon, nung nag-register na ako, ayun, medyo nagiging, may regulars na akong na nag-o-order. Oo. May mga suki. So, sa Antipolo pa lang po talaga nag-start. Yes, Antipolo. Ngayon po, yung mga, anong city dito sa Metro Manila yung lagi suki? Quezon City, usually. Umaabot sa Quezon City. Ito po ba'y available for resellers o talagang kayo lang muna? At this point, hindi pa. Sa akin pa lang muna. So, paano niyo po siya minamarket online? I have a Facebook page and I have an Instagram page. Tapos, online na yung ordering. Pwede na dun mag-order. Tapos, magbabayad na lang through either GCash, PayMaya, or bank deposit. Doon po sa pipili sila sa menu doon? Yes, may menu na pagpipilian. At- Iko-compute na niya kung yung total.
Tapos, i-upload mo na lang yung GCash na transaction slip. Payment. Curious lang ako, no? Yes. If you compare your bread to those that are with the popular bake shops, ano yung price difference? Napansin ko, mas mura sila pero mas maliit, 350 grams. Okay, kung yung 350 grams nila, magkano? 150. 150. So, 150 grams, 150, 350 grams. It's only half of that. And then yung sa atin, 175, 190. Ang layo naman. Yun na nga po. Ang layo. Oo. So, value for in other money. words, yours is cheaper. Diba? Ngayon, siyempre, hindi maubos yan. Kunyari, kayong dalawa lang, baka dalawang slice or 4 na slices, hindi nyo maubos. Itatabi. Ano yung shelf life ng tinapay natin? So, sa room temperature, kung nakalagay siya isang airtight container, mga 3 days. Pero, pag ilagay mo siya sa freezer, at hanggang 2 weeks or even more. More. Pag Oo, freezer, freezer, kasi, oo. walang bakterya doon eh. Tapos dahil nakaslice siya, kukuha ka lang ng ilan na gusto mo, lagay mo sa air fryer or oven toaster. Initin. Actually, Yun, good kung as new. iba-vacuum pack mo yan, with a very good integrity na packaging like PET aluminum PE, that will last for a long time. Kasi pag naka-vacuum pack yan, walang bakterya yan sa loob. It will not deteriorate. Mura lang naman yung vacuum pack eh. You can buy that probably for 5,000, yung maliliit vacuum pack, or 10,000, mabibili mo yan. So, tatagal yan yung shelf life niya. Pini-freezer po pala yan. Ano ang mga, siyempre, i-freezer mo, pagkatapos kung gusto mong kumain, microwave. Or kaya yung oven, mas maganda pag oven. Oven toaster, air fryer, pwede. Air fryer. Pwede po ba itong, kunyari, bago ipasok sa freezer, like Ziploc na... Oo. Ako, nilalagay ko siya sa Ziploc, tapos diretso na sa freezer. Para hindi pasukin ang moisture. Oo. Okay. Anyway, tawag nito, what are your future plans? Kasi very, very interesting tong produkto nyo. Healthy. Do you plan to have your own outlet? Short term, siguro I want to be able to service the different communities in Antipolo. Tapos baka ngayon, outlets within Antipolo only. Kasi Yeah. parang iniisip ko, I want to serve the community of Antipolo first and foremost. Kasi nga, dito ko nakikita yung demand. Kasi yung iba may access sila eh. At saka, logistically, it's advantageous to you. Like for example, kung meron ka talagang physical store, yung iba maglalakad lang para bibili yung mga kapitbahay. Pandesal concept. Or yung iba naman, punta tayo doon. So, lagyan mo na rin ng coffee shop. Dahil ang isi-serve mo naman yung mga produkto mo. Yes. At with brewed coffee. Pero diba? iniisip ko rin, i-target rin po yung mga coffee shops na marami ngayon sa Antipolo. Pwede ka rin mag-collaborate with them na ikaw magsusupply ng tinapay. Pwede rin yan. Kasi alam mo itong mga tinapay na ito, masarap sa combination with butter at saka jam. Yes. May mga butter. strawberry jam, pineapple jam, mango jam with butter. Wow, sarap niyan. Kanina, sinasuggest ko naman itong molasses and honey sourdough. Lagyan mo yan ng mga nuts at saka yung mga dried fruits. Yung, alam mo na yung ginagamit sa fruit cake. Lalagyan mo yan. At saka raisin. Naku, papatok yan. Why? Hindi mo na kailangan ng butter. In itself, pwede mong kainin at sasabihin mo, ang sarap naman ito. Lasa na doon. Yan ho yung matagal na niyang sinasabi. Yun. May papel ka na, pare. Sa luto. At Hindi least, nyo pa kaya lang hindi confirm. siya nakikinig sa'yo, no? Kung hindi ko pa sinuggest yan, ngayon lang nakinig. Ganyan talaga tayo, pare. Pag mahal natin yung mga asawa, inaabuso tayo. Ayan. Baka may mga suggestion pa po kayo, pwede natin sabigay ko. Para mapakinggan ni ma'am. No, ako nga, yung mga suggestion ko, no? We don't have wheat flour in the Philippines. But we have certain flours, like for example,
yung cassava flour. Cassava. Meron tayong corn flour. Okay? Yun naman, gluten-free yun. Gluten-free. Alam mo, pag gluten-free kasi yung tinapay mo, it's also good for diabetics, no? Pero, I was thinking na, if you mix yung wheat flour with, say, squash flour, or cassava flour, or kaya corn flour, then malilesen mo yung gluten. Kasi ang wheat, hindi gluten-free, may gluten yan eh. But yung cassava, gluten-free yan. Yung squash flour, gluten-free yan. At saka yung tawag nito, corn flour, gluten-free. Maganda pong suggestion yun kasi iniisip ko rin po yung mga susunod na flavors ko, mga local flavors at saka yung mga yung coming from local sources. Ganito, subukan mo, kunyari, 50-50 kasi kung masyado namang marami, baka hindi natutubo yung bread pag nilagyan mo ng yeast, no? Para na siyang ngayon, puto. subukan mo lang, let's say 50-50. Pag medyo hindi na maganda yung tubo, Experiment. bawasan mo ng konti, gawin mo 60-40. Or maybe you should start with 60-40. So, bumili ka ng cassava flour, kaya corn flour. Ang corn flour kasi may lasa, ang cassava neutral. So, I would recommend cassava flour. I-combine mo yan kasi medyo malagkit din yung cassava flour. So, it will blend with the gluten, so, ang kasi yan, baking, kailangan lagyan mo ng yeast, pagkatapos patubuin mo. And then, pag natubo, inid mo na naman. Mamasahiin mo. And then, final time, pagtubo, ayan, saka mo ilagay sa oven. Oh. Di ba? Ayan, may suggestion na si Kong. Thank you, Kong Butch. Ang laking diferensya kasi, it's not just for the price, but for the health. Yes. So, lesser gluten. May mga tao kasi na hindi po pwedeng kumain na maraming gluten. Ang diabetics, pwedeng less gluten. So, then masasabi mo, less ang gluten nito, so pwede mong kainin yan. Pwede na. Sa mga diabetes. May diabetic pala. Doon po sa mga nagsasabi na tinapay lang din naman yan. Though sinasabi nilang healthy, pero hindi kasi sanay sa ganitong tinapay, paano niyo po sila nabebentahan? Educate them. Oh, totoo. Parang sinasabi ko nga sa mga post ko sa Facebook, for the times you just want to take a break from rice. Di ba parang, okay, rice is life. Pero yung mga times na gusto ko light lang na feeling. Busog pa rin. Ito yung klaseng mga breads na pwedeng bilhin. Yeah, kunyari, 2 slices lang. At saka soup lang, di ba? Hindi tayo po pwede ng unli. Hindi natin ina-advocate ang unli. O kaya magtayo ka ng physical store. Unli bread. Hindi ka patay. Onti-onti lang. Ayan. Doon po sa mga... Kunyari, unli bread, 200 pesos. Hindi mo kaya mabusin yan. Kikita ka talaga. Mas kikita ka kasi kalahati lang. Busog na ako. Uwi na, sir. Oo. Bawal iuwi. May bayad. Pag hindi na ubo, ay hindi. Idea yon nakukuha yan. Yes, oo. That's an Pwede idea. Unli bread. Bakit? Tinapay lang ba yung unli? Sa amin, unli bread. Oh. Kaso? Lagyan mo ng jam, lagyan mo ng butter. Sige, bahala kayo kumain. Pagdating ng kalahati, busog na ako. 175 lang yan. Ang presyo mo ng unli is 200. Tapos! Kita! Ang ganda! Kasi marami na ngayon kang, di ba, mga business meetings, kape tayo, tapos syempre maghahanap ng pastries. Ito, pwedeng-pwede yun. Kapag naisipan nyo na pong magpatayo ng inyong cafe, ng coffee shops, pwedeng-pwede po yung suggestion natin eh kung... Yeah, you should... kahit doon sa bahay nyo, wala pa kayong space doon na gagawin yung coffee shop. Garahe. Di ba? Pwede daw. Finally, Naisip na po Nagkakaroon na ng papel. Alam mo, pag maraming taong nakikinig, you can assert. Ako, pag kaming dalawa, ako nang sa asawa ko. Pero pag maraming tao, ina-assert ko. Hi, Miss Carl.
Yung asawa ko naman, oo nang oo. At least may witness ako. Ngayon, witness yung buong mundo. Pro-netizens. Kasi dito lang naman, hindi lang naman dito sa Pilipinas, kung hindi, we are streamed all over the world. Yes. So, pwede ba? Opo. Tutulong po tayo. Okay na okay. Okay. So, pag talagang opening at saka blessing, pwede bang maimbita kami? Siyempre po. Ayan. Go Pro Pinoy. Unli bread kami. Pag pupunta kami ron, unli bread. 200. Walang nag-o-offer ng ganyan. Dito lang. Sa Antipolo. Unli bread. 200 pesos. Eat as much. 200 pesos. Pagdating ng kalahati, hindi ko na kaya. Oo. Dapat solo yun na per person yung 200, di pwedeng sharing. Oy, teka muna, marami ng comment, ha? Ay! Kaya kailangan siguro magagalit yung ating mga viewers and listeners Yes, pag go. hindi natin natawag. Ang dami nga po nila. Take it away, Joanna. Yes, ko. Para makakain ka na mamaya ng tinapay. Good morning daw po ka-Pro Pinoy kong Butch at Miss Joanna mula kina Erlinda Bachiller, Jillian Baguio, Jennifer Cashway Saloba, Catherine Serrano, Rose Mendoza, Rakedan Maricris, Jelen Rizaldo, Carlo Vasquez, Douglas Rebusora, si Charlene Unison, hey Miss Che, si Cassandra Abalos, Gerlix Rodriguez, Monet Ortiz. Galing pa sa kantilan yon. Yes, hello po sa inyo. Monet, masarap yung breakfast mo kanina, ha? Kailangan, pag nandyan ako, kumbidahin mo ako. Wow! Si Liberato Martin Bautista, Masantos Kabuasan. Magandang umaga po sa lahat. Good morning po muli kong Butcher Recipe Chai at binibining Joanna Luna. Arat na mga ka-Pro Pinoy. Wow, ang ganda po ng design ng furnitures. Si JBM Tia, tara na, tutok na sa Pro Pinoy. Like and share tayo. Tapos comment tayo about sa topic ng Pro Pinoy. Pro Pinoy products para may chance na magkaroon ng negosyo. Si Rosalind Toroba, pwede gawa kayo ng Pro Pinoy apps. Lahat ng guest mabibili doon. O suggestion lang. Meron na kami. Actually, matagal ko nang pinapa-develop yung application na yan. Abangan po ninyo yan. At madalas sinasabi ng aking pamangkin na presidente ng DCMA, nandyan na, Uncle Boots. 1 taon na yon. Si Brian Unisa, good morning Pro Pinoy. Kay laking tinapay yan. Kaya Unli bread. Edu Moraya, good morning ka Pro Pinoy. Dito marami na naman tayong matututunan tungkol sa pagnenegosyo. Salamat po. Si Carla Cortez, good morning ka Pro Pinoy. Good morning kong Butcher Recipe Chai at Miss Joanna Luna. Have a nice day to all. At marami na naman kaming matututunan tungkol sa pagnenegosyo. Thank you. Thank you po. Si Alia Lenguas. Luingas. Ay, sorry po, Luengas. Patawarin niyo po ako. Wow, ang laki ng tinapay. Reslin Benavides, galing naman ang husay, ang ganda. Si Roderick Nitura Saloba, ganda ng mga furniture. Good luck, ma'am. Masarap po yan sa mainit na kape. Ito naman po sa tinapay. Totoo yan. Kaya sinasuggest na natin na magkakaroon sila ng coffee shop. At bibili doon sa Binbro ng coffee. Si Redmond Pangatolmea, wow, love it pandesal yan. Agahan ko palaman, margarines po. Masarap din ang margarine. Margarine. Butter, it's either butter or margarine. Pwede. Diba? Ayan. Si Chona Balbuena, nood na tayo sa mas pinagandang programa. Ang sarap ng tinapay. Parang pang 90s bread lang. Ganon. Si Aldi Boncales, wow, ang sarap naman ng tinapay na yan. Alex Igay, magkano po bentahan ninyo niyan? Ito yung mga presyo. Oo. Seeded loaf. Seeded, 210. 210 pesos. Sourdough focaccia, 355. Pero 950 grams, no? Opo. Sourdough basic, 175. Pero, pagkatapos yung molasses and honey sourdough, medyo manamis-tamis ito kasi may molasses, no? 190. Ayan. Very affordable. If you compare the price doon sa mga sikat na nandiyan sa mga department store, 350 grams sila, umaabot ng 150 pesos. So, ito, 195, 175, doble. So, kung i-doble mo yon, that's 300 pesos. Ang laking diferensya. Opo.
Ganon, mag-market. Yung ginawa ni Kong. Alex Igay. Ayun na po yun. Si Chona Balbuena sa wakas, bumalik na din ng net. Nagutom ako ulit. Ay, napuputulan ng net. Ayan, mga comments po ng ating pro-P netizens. Napakaganda ng mga comment ng ating netizen. No? Ngayon, wala tayong hulaan kasi Friday ngayon. Friday. Diba? Puhunan. Bigay puhunan. So ngayon, magbibigay ng puhunan kasi may nanalo last week. Yes. Diba? May aabutan tayo ngayon. May aabutan tayo ngayon. But bago yan, may isa pa akong tanong sa ating guest ngayon. So, ang total pumayag na naman si Mister, kailan yung balak mag-opening? Naiisip na po ba? Target? Meron na ba kayong target date? O magre-renovate pa kayo? Yung coffee shop po, naku, matagal pa po siguro. Tingnan po natin. Short term muna. Apo, dapat i-develop natin yung sinabi niyong gagamitan natin po na may ibang mga flowers, mga squash, cassava. I-develop mo muna. And then, pag na-develop mo, baka pwedeng makatikim, no? Opo, pwede pa-test sa So, inyo. 60-40 ang ratio. Dapat Nobody's taste doing that, no? Like, for example, kung kunyari, yung mga gumagawa ng pandesal, dapat siguro ano rin natin, i-suggest. Yes. Na, aside from ang mahal kasi ng wheat flour. Di ba? 50? Yung kasama siguro, mga 30 pesos. 30 pesos. But it's not that. It's for health reason. Na bababa yung gluten. Doon po ba sa mga suki ninyo, nagfi-feedback sila na hindi nga talaga nakakataas ng sugar yung tinapay nyo? Hindi naman ganun. Pero bumibili sila ulit, tapos sinasabi nila, it's filling. Mabigat nga daw. Tapos pinapakita nila, kinukunan nila ng litrato, tapos sabihin nila, ganito ko siya kinain. Yung isa nga, isang spread niya, may lunch, yata siya, party. Andoon yung focaccia, tapos meron siyang salad at saka pasta sa tabi. So, ganun nila pinapakita kung paano nila. Yan po kasi, ang sarap yan with cheese. Cheese. Oo nga po. Picture pa lang mo, nakakatakam Mga na. weakness ko yung mga yan. Pag cheese. Eto ko. I used to have... medyo nawala na siya, pero one of my favorite na sourdough, yung binibake ni John Butel, but he passed away last year. He's a good friend of mine, got married to a Filipina. So, pag may nakikita ako ng sourdough, naalala ko si John Butel because napakasarap talaga ng baking niya. At ito po bang target natin, target markets natin, yung mga may diabetic lang or kahit... Pati yung, yung adventurous, yung mga sports-minded, yung mga discerning consumers, yung mga nanay na gusto ng value for money doon para sa pamilya nila, na yung healthy na pagkain. Pati yung mga coffee shops, yung ibang restaurants, probably caterers. Sa totoo lang, no, like in the US, the Americans are not rice eaters. So, dalawa lang, bread or potato. So, pag magkakaroon din tayo ng ganon, ugali, so hindi na tayo mag-aangkat ng rice. Rice, imported rice. So, potato or tawag nito bread. Yan. But anyway, palagay ko, tatawagan na natin si Attorney Love. Ready na daw. Attorney Luvia Arienza. Para naman ang sa ganon ay, naku, may nanalo na naman last week. No? 24th, the Pro Pinoy partner. Take it away, Attorney Luvia. Buongiorno, everyone! And I'm here again. Wala na naman si Andres. At nakaupo ako. Hindi ako makapag-move. So, ang i-announce po natin today ay ang nanalo natin last week. Ito yung nanood, nag-share, at nag-comment. So, andito sa studio natin ang ika-24th Pro Pinoy Partner winner natin na magkakaroon ng 5,000 pesos panimulang negosyo. Walang iba kundi si Ma'am Jennifer Casue Saloba from Fairview, Quezon City. Congratulations, Jennifer! Negosyo, anong negosyo?
Ano bang balak mong negosyo gagawin? Ito, pwede kang mag-reseller nitong tinapay na ito. Wala pa Ano po kung magkaano po ako ng frozen food po? Ano? Frozen Frozen food! Frozen food! Oh, mga hotdog. Ano yung included sa frozen food natin? Yung mga hotdog, ma'am. Tapos, yung tocino. Wow, ang sarap nun. Pag-breakfast. Pambaon. Yung mga tawag nito, frozen food, no? Hotdog. Tocino. Ayan, tocino. Ano pa? Longganisa. Longganisa. Oh, Longganisa. yun. Naku, pang breakfast yun. Di ba? Pambaon ng mga chikiting sa school. Yung itlog, hindi naman kailangan i-frozen, ano? Breakfast na. Ayan. So, doon din po sa Quezon City magbebenta. Yes, ma'am. Yes po, ma'am Joanna po. Oh. Ito kung yung pinagbigyan mo kulang ng isang share, di ba, Attorney Love? Yes, kasi mabait si boss. Thank you po. Hindi, kasi gusto ko maraming magsisimula ng negosyo. Yes. Para nang sa ganon ay talagang maraming mabibigyan ng pagkakataon maging milyonarya. Sana, Jennifer, maging milyonarya ka rin. Ayaw po, sir. Kung talagang, alam mo, may mga nagsisimula ng negosyo na 500 pesos lang, may iba nagsisimula, laway lang yung puhunan. Pero ngayon tingnan mo, talagang milyonaryo na sila. Yes. Kaya kung ano man yung problema, makakaasa ka, tutulong kami. Kaya lang, pag-igiin mo yung negosyo na yan kasi it's a once in a lifetime na chance para magkakaroon ka ng negosyo. Thank you po, So, Miss Jennifer, andito na ang iyong 5,000 pesos. So, dahil malayo ka, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 pesos! Ang galing ko magbilang! Yay! Akala ko, Attorney Lab, tanggalan mo na 1,000 discount kasi kulang Pwede naman. Pero dahil ikaw ang mabait, boss, kompleto pa rin yung 5,000 pesos panimulang negosyo. Ang hangad ko lang, alagaan mo yung puhunan na yan at alagaan mo yung negosyo na papasukan mo. Konting disiplina lang. Talagang kung yan ang negosyo ang papasukan mo, huwag galawin yung pera na yan hanggang sa lumago. Pag business. Yes. Yan ang may papayo namin. Of course, di naman namin makukontrola kayo kasi ang dami nang nanalo. Pang 25 ka na. Pag 24, kom. 24. 24. Ayan, Miss Jennifer, manawagan po kayo dun sa mga kaibigan nyo na gawin din yung ginagawa nyo na manonood ng programa ng Pro Pinoy tapos magkakaroon na ng negosyo. Ayan, sa mga friends ko sa Facebook, manonood lang naman po kayo, tapos comment, i-share nyo lang po yung ano rin po kayo ng mga tag ng mga friends nyo. Ayan, katulad Ayun. po. So ngayon, palagay ko, tanungin natin si Attorney Love. Meron bang nanalo? Mayroon bang nanalo? 25th? Merong nanalo kasi nakinig siya last week. So, ang nanalo natin at ang ating 25th Pro Pinoy partner, nanggaling pa sa Season Surigao del Norte, Uy. si Chona Balbuena. Madalas manood yan, si Chona Yes, Balbuena. nagko-comment siya sa Pro Pinoy pages natin and then pati Reels. Ginalingan niya talaga yung pag-share. Congratulations, Chona. Yes. Pero nasaan si Chona ngayon? Nasa Season Surigao del Norte, Kong. So, paano mo i-award yan? Next Mag-zoom Friday? kami, mag-zoom. Bibilhan mo ba ng ticket para makapunta rito? Mahal yung ticket, boss, papuntang Surigao. Kaya ako, hindi nga ako umuwi. Pwede nga, ikaw na lang yung umuwi para doon mo i-award. Mag-extra bakasyon na. So, Ayan. thank you very much, Attorney Luvia and Jennifer. Congratulations. At congratulations kay Chona rin. Balbuena. The 25th. Yes. May nanalo, may gumawa ng 25th mechanics. partner. Yes Diba? po. At sana rin, alagaan yung puhunan na yon para lumago, di ba? Yes, ibibigay natin yan next Friday. Sa tulong pa rin ni Attorney Love. Thank you, Attorney Love. Bye! Bye-bye. With feeling talaga si Attorney Love, no? Yes, every Friday. Marami na rin yung fan dito sa ating Pro Siyempre Pinoy pa. Siyempre, netizens. di ba? So, okay, balikan natin. Gabriel, ikaw, anong ginagawa mo ngayon?
Nag-retire na rin po ako mga 5 years ago. Ang bata mo pa para mag-retire. Hindi, matanda na rin po ako. Gaano ka katanda? Sige nga. Ano, 50. Tingnan ko kung mas matanda ka sa akin. 58 na po ako. Ako, ang batang-bata. How I wish. Gusto mo magpalit tayo. Kasi hindi pa ako nagre-retire. I'm 73 years old. Hindi pa ako Still nagre-retire. kicking. Oo. Kaya kung nag-retire ka na, kailangan full-time ka na tagapaglinis, full-time ka na Taster. tagapagtikim, at kung may suggestion ka at hindi makikinig si Mrs., igigis kita ulit. Opo. Ikaw na lang. Para nang sa ganun ay talagang dito natin na kumbinsihin si Mrs. na Mrs. gawin yon, di ba? Yes. Matagal. Kanina nagreklamo eh. Kasi nagsuggest ako, matagal ko na kong sinasabi yan kay Mrs. Ganyan talaga tayo eh. So, bigyan na kita ng technique. Pag gusto mo talaga na sundin ng Mrs. mo, yung may witness. Yung maraming nakakarinig. Dapat may authority. Di ba? Para nang sa gano'n ay talagang oo siya. Kumbinsido naman na si Ma'am eh. Oo. Dahil sabi ko. Kasi nagsuggest din ako. Alam mo ba ganito yung Dapat istorya? Alam mo itong yung molasses and honey sourdough. Pag nilagyan mo ito ng mga dried fruits at saka nuts, nako, like walnut. Lagyan mo ng walnut yan. Grabe. Kung ayaw mo ng walnut, pili nut or kasoy nut. Kasoy na. Para local ang dating. Oh. And then, meron kang yung mga raw materials sa fruitcake, yung mga glazed cherry, di ba? Nako, papatok na papatok yan. Oh, sikat. Trending. Ihanda natin sa Pasko, Kong. Pasko Oo po. nga, sa Pasko, no? Tapos, lagyan ng magandang packaging yan. Para pang giveaways. Wow. Wow. Hindi aakalain na 210, 355. Kasi ganda. Lagyan mo lang ng Healthy yung 8 cantos na gin para medyo tatagal yung Oo, 8 shelf kantos life. kahit saan pwedeng itambal, di ba, kung... nga. Oo. So, magkano po yung naging puhunan ninyo since wala naman tayong hulaan mo ang kapital po? Nung nagsimula ako, yung puhunan ko yung mga 350,000. So, ginamit ko to bumili ng unang-una, oven. Oven. 3-layer ba yung oven na binili mo? Oo, 3-deck. Local lang yung yung Magkano aking naman yung supply. oven na 3-layer? Nung binili ko siya, lang siya gas lang siya, mga 50. Ang mura. 50,000. Kasi yung imported na 3-layer, sobrang mahal. So may planetary mixer ka. Spiral mixer. Spiral. Oo. So, tapos yung kusina, yung kalahati ng garahe namin, pinagawa namin kitchen for the bakery. Kaya So, at wala pa least- pong pwesto sa coffee shop kasi naging kusina yung garahe. Mawawala na. Yung sala, Ayun sana. yung sala, pwede mong gawing coffee shop. Pero para homey ang dating. Yes. This is our house, but at the same time, this is coffee shop. Paggabi na, wala na, sarado na. Dahil sala na namin ito. Oh, pero ma'am, di ba po nagpa-mentor kayo? Nasa magkano po yung range nun? Mura lang, mga 150 euros yata. Kasama na po yun doon sa 350,000. Over all and all. Sige. 350,000. Ayan. At least, hindi nagalaw yung retirement ni Mister, no? Napatingin sa taas. Napatingin sa Hindi taas. pa. Hindi. Malapit na. Nag-donate naman siya. Hindi, kumikita na eh. Nag-share daw. Nag-share siya sa Nag-share. business. Paano pa magagalaw yung retirement mo? Kumikita na eh. Pangpagawa ng coffee shop. So, ilan ang tauhan nyo? Siya lang po. Sila pala. Siya pa lang. Siya pala. Oo. Dahil dami. Walang bayad, sir. Uy, Okay. walang ba? Bayad yung tinapay. Parang maraming gusto sabihin si Mr. Kong talaga. Before we go, can you invite our viewers and listeners na Yes. subukan lang nila? Try. Ako, sinubukan ko. Gusto ko nang tapusin itong programa na ito kagad. Dahil lalagyan ko na ng jam and butter. Para talagang malalasahan ko to the fullest. Yun. Ayan. Yung kanilang tinapay. So, can you invite now our viewers and listeners? We all have a choice, and the Hearty Choice Bake Shop is committed to giving you healthier choices. So, make that hearty and healthy choice today. Uy.
Parang nasa TV commercial. Parang nasa ads tayo. Talagang Ganda. nasa TV tayo eh. Yung dating ko, Streaming tayo all over the world. yung dating parang lagi ko siyang maririnig. Ang ganda pakinggan. Ganda ng tagline mo, Mama. Kasi galing sa puso yon. Yes. Hindi to paid ad. Concern siya, So, galing sa puso yan. So, kayo dyan na mga kapitbahay namin, dito sa Antipolo, at least meron na kayong mapupuntahan. Swerte nyo. At murang-mura dahil 800 grams to 950 grams Yes. against 350 grams. Kaya Hearty Choice na. Hearty Choice Bake Shop. So, dahil feeling siya masyado, 2 slice, hindi ka na magkakaroon ng diabetes kasi ano ba naman yung 2 slices lang. Di ba? Moderate. Ayan, ma'am, na mensahe, payo na pwede nating maibigay sa mga gusto ring magtagumpay sa negosyo. Humingi ng tulong kung kinakailangan. Kaya nagpapasalamat ako sa DTI sa kanilang KMME program, ang Kapatid Mentor Micro-Enterprise Money Market Encounters, na siyang tumulong sa akin na mabigyan ako ng direksyon sa negosyo. Nung simula, marunong lang ako mag-bake, hindi naman ako marunong magnegosyo. Pero dahil sa naging bahagi ako ng programang ito na papatapos pa lang, ang dami kong natutunan. Kaya humingi ng tulong kung kinakailangan. Ayan. Pwede po kayo magpasalamat sa DTI, sa mga ahensyang tumulong sa inyo. Maraming salamat sa DTI at saka sa Go Negosyo para sa kanilang programa at saka sa mga libreng seminar sa Facebook na ino-offer ng Rizal, gaya ng DOST. At saka, yun, yung mga iba pang mga ahensya na nag-offer ng free seminars through Facebook. O, isama na niyo yung mga customers. Babatiin niyo po. Alam mo naman, may pabalik-balik yan ang mga customers. Maraming salamat sa mga tumatangkilik ng mga tinapay mula sa Hearty Choice Bake Shop, yung mga kamag-anak, kapitbahay, at saka yung may mga senior citizens kami na dinadalhan ng mga tinapay on a regular basis. Ayun. So, sir, baka may gusto po kayong batiin? Masaya na yan kasi nasunod na yung kanyang suggestion. Okay na po. Thank you so much po sa Hearty Choice Bake Shop kay Mr. Gabriel at Miss Maria de la Paz. Sumayin nyo na naman ang isang linggong punong-puno ng inspirasyon at mga kaalaman ng pwede ninyong pagkakitaan. Tulad na lamang ng Hearty Choice Bake Shop ni Maria Belinda de la Paz. Next week, tuloy-tuloy tayo sa pagtuklas, pagpapakilala at pagtulong sa mga nagagalingang produkto at serbisyong Pinoy kung saan ang masayang kwentuhan, dala ay aral at mga inspirasyon sa pagkakakitaan at pagpapalakas sa ekonomiya ng sambayanan. Ako pong muli si Joanna Luna, ang iyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Tapusin mo. Anak ni Julio Luna po pala dahil Friday. Anak ni Julio Luna na nasa Birac, Catanduanes at Mel Luna na nasa Birac din. Ayun. Have a safe weekend. Alam mo, minsan kinakalimutan mo yung mga magulang mo. Pag Nanonood Biyernes kaya kasi, pag sila? hindi mo binanggit sila, parang hindi tapos yung linggo. Linggo. Ayan. Ako naman si Congressman Butch Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagninegosyo. Lagi ninyo kaming samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat dahil tayong lahat ay Pro Pinoy! Pinoy!